Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 3, Week 5. Ang ating unang aralin ay tungkol sa katangian ng mga bayaning Pilipino sa makabagong panahon. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang katangian ng mga makabagong bayaning Pilipino at nakapagsasabi kung paano maging isang makabagong bayani. Para sa unang gawain, basahin o awitin ang awiting bagani at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Magaling mga bata! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pangunahing mensahe ng awiting bagani? Mahusay! Ang pangunahing mensahe ng awiting bagani ay ang pagpapakita ng tapang, kabutihan at pagtutulungan tungo sa magandang kinabukasan. Ikalawa, ano ang mga katangian ng isang bagani ayon sa awit? Magaling! Ang mga katangian na nabanggit ay matapang, may malasakit sa kapwa at handang tumulong. Ikatlo, ano ang kahalagahan ng isang bagani sa kasalukuyang panahon? Magaling! Ang kahalagahan ng isang bagani sa kasalukuyang panahon ay maging huwaran ng tapang, kabutihang asal at bayanihan sa komunidad. Ikaapat, paano natin maipakikita ang pagiging bagani sa ating araw-araw na buhay? Magaling! Maipakikita natin ang pagiging bagani sa ating araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, paggawa ng tama at pagharap sa hamon ng may tapang. Ang bagani ay isang warrior o magdirigma na mayroong mataas na katayuan sa lipunan. Sa mas malawak na kahulugan, ito ay maaaring gamitin kasing kahulugan ng bayani o isang taong nagsasakripisyo para sa bayan. Ang salitang bagani ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng paggamit nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang kahulugan nito. Una, ang salitang bagani ay isang warrior o mandirigma. Sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga pangkat etniko sa Mindanao, ang bagani ay tumutukoy sa isang mandirigma na mayroong mataas na katayuan sa lipunan. Sila ay mga pinuno na mayroong katapangan, lakas at kadalasan ay mayroong mga espesyal na kakayahan o kapangyarihan sa paniniwala ng kanilang komunidad. Ikalawa, ang bagani ay isang bayani. Sa mas malawak na kahulugan, maaaring gamitin ang bagani bilang kasing kahulugan ng bayani o isang taong nagsasakripisyo para sa bayan o para sa isang malaking dahilan. Ikatlo, ang bagani ay isang matapang at malakas na tao. Maaari ding gamitin ang bagani upang ilarawan ang isang taong mayroong lakas ng loob, determinasyon at kakayahang harapin ang mga hamon sa buhay. Narito ang ilang munting paraan kung paano ka maaaring maging bagani sa kasalukuyang panahon. Isang bagani para sa komunidad. Magboluntaryo, makiisa sa mga kampanya para sa bayan, maging aktibong mamamayan, igalang ang iba. Para naman sa bagani para sa kalikasan, magtipid sa enerhiya at tubig, maging responsable sa basura at magtanim ng mga puno. Para naman sa bagani para sa sarili, mag-aral ng mabuti, linangin ang iyong mga talento, maging isang mabuting mamamayan at magkaroon ng positibong pananaw. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Iguhit ang hugis between kung ang pangungusap ay nagsasaad ng katangian ng isang bagani
at hugis parisukat naman kung hindi. Si Ana ay tumulong sa kaklaseng hirap magbasa. Magaling, ito ay isang katangian ng isang bagani. Ikalawa, si Mark ay ayaw gumawa ng assignment at palaging nagrereklamo. Mahusay. Ikatlo, si Liam ay nagsabi sa guro nang may nakita siyang inaasar na kaklase. Magaling. Ikaapat, si Kay ay magalang kahit sa paggamit ng cellphone. Hindi siya nanlalait online. Tama! Ikalima, sina Ben at Rina ay nagpulot ng kalat sa kanilang silid-aralan. Magaling! Para naman sa inyong output, sumulat ng isang maikling talata tungkol sa magagandang katangian ng isang bagani. Narito ang rubric para sa pagbibigay puntos. Lagi nating tandaan, ang makabagong bagani ay batang mabait, matulungin, magalang at gumagawa ng tama. Ipinapakita niya ang kabutihan sa araw-araw sa pamamagitan ng pagtulong, pagrespeto at pag-aalaga sa kapaligiran. Tandaan, kahit maliit na kabutihan ay gawa ng isang tunay na bagani. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikalawang aralin. Ito ay tungkol sa mga katangian kung kagaya ng bayaning Pilipino sa makabagong panahon. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang naiisa-isa ang mga sariling katangian na may kaugnayan sa pagiging isang bayani sa makabagong panahon at natutukoy ang mga magkakatulad na katangiang taglay ng isang bayani. Para sa unang gawain, ilagay ang mga katangian sa tamang bahagi ng diagram. Tukuyin kung ang mga sumusunod ay katangian ng dating bayani, makabagong bayani o pareho itong katangian ng bawat isa. Una, lumalaban para sa kalayaan ng bansa. Magaling, ito ay katangian ng ating mga dating bayani. Ikalawa, tumutulong sa kapwa at komunidad ngayon. Magaling, ito ay isang makabagong bayani. May disiplina at responsibilidad. Magaling, ito ay parehong katangian ng dating bayani at makabagong bayani. Nagsasakripisyo para sa iba. Mahusay. Nangangalaga sa kalikasan gaya ng pagtapon sa tamang basurahan. Magaling. Kadalasang kilala sa kasaysayan. Tama! Katulad ng ginawa natin sa ating gawain, naglagay tayo ng iba't ibang katangian ng isang bayani sa ating diagram. May iba't ibang klase ng diagram. Isa dito ang Venn diagram. Ang Venn diagram ay isang visual na kagamitan na ginagamit upang ipakita ang mga relasyon sa pagitan ng iba't ibang set o grupo ng mga bagay. Ito ay binubuo ng mga overlapping na bilog kung saan ang bawat bilog ay kumakatawan sa isang set. Ang lugar kung saan nag-overlap ang mga bilog ay nagpapakita ng mga elementong karaniwan sa parehong set. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikalawang gawain. Basahin ang teksto at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ito ay pinamagatang ang Batang Pilipino. Ang Batang Pilipino sa edad na 8 ay isang yaman ng bansa. Sa gulang na ito, nagsisimula ng umusbong ang kanilang mga kakayahan at personalidad. Sila ay puno ng buhay, pag-uusisa at enerhiya. Madalas, makikita sila na naglalaro kasama ang kanilang mga kaibigan, nag-e-explore ng kanilang paligid at nagtatanong tungkol sa mga bagay na kanilang nakikita. Ang kanilang imahinasyon ay walang hangganan at madalas nilang ginagamit ito upang lumikha ng mga kwento at laro. Sa edad na 8, ang mga batang Pilipino ay nagsisimula ring magpakita ng mga katangiang Pilipino. Sila ay madalas na masayahin, mapagbigay at mapagkakatiwalaan. Mahalaga sa kanila ang pamilya at mga kaibigan at madalas silang handang tumulong sa mga gawaing bahay. Mayroon din silang malakas na pakiramdam ng pagkakaisa at pagkikipagkapwa. Ang mga batang Pilipino sa edad na 8
ay nasa isang kritikal na yugto ng kanilang pag-unlad. Sa panahong ito, mahalagang bigyan sila ng sapat na pagmamahal, suporta at edukasyon upang sila ay maging mga responsableng mamamayan sa hinaharap. Sa pamamagitan ng paglinang ng kanilang mga talento at pagpapahalaga sa kanilang kultura, masisiguro natin ang mga batang Pilipino ay magiging mga produktibong miyembro ng lipunan. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang mga katangian ng isang 8 taong gulang na batang Pilipino ang nabanggit sa teksto? Magaling! Sila ay masayahin, mapagbigay, mapagkakatiwalaan, puno ng enerhiya, malikhain, may pakiramdam ng pagkakaisa. Paano mo maiuugnay ang mga katangiang nabanggit sa mga katangian mo? Mahusay! Sa tingin mo, magagamit mo ba ang mga ito para maging isang makabagong bayani? Magaling! Nagsisimula sa tahanan ang paghubog ng mabubuting kaugalian. Dito natin nakukuha ang mga magagandang katangian na maaari nating magamit hanggang sa paglaki natin. Para sa inyong gawain, gamit ang isang Venn diagram, itala ang mga katangiang taglay mo at taglay ng isang bagani. Sa kaliwang bilog, isulat ang mga katangiang taglay mo na hindi taglay ng isang bagani. Sa kanan naman ang mga katangiang taglay ng bagani na hindi mo taglay. Samantalang sa bilog kung saan nag-overlap naman ang parehong katangian na taglay ninyo ng bagani. Maaari mong maging basehan ito para mas madali ang iyong paggawa. Mahusay! Narito ang maaaring sagot sa Venn diagram. Lagi nating tandaan, ang isang makabagong bayani ay tumutulong sa komunidad, masayahin, mapagbigay, matulungin, at may malasakit sa kapwa at kalikasan sa simpleng paggawa ng mabuti at pagpapahalaga sa kultura, nagiging responsableng miyembro ng lipunan tayo. Ngayon naman sa ikatlong aralin na tungkol sa pwede akong maging bayani. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga katangiang taglay na katulad sa isang bayani at nakasusulat ng talata kung paano magiging isang bayani. Para sa gawain, basahin ang pangungusap at isulat ang titik T kung tama at titik M naman kung ito ay mali. Una, ang batang Pilipino sa edad na 8 ay masayahin at puno ng enerhiya. Magaling! Ikalawa, hindi mahalaga sa batang Pilipino ang pamilya at mga kaibigan. Magaling! Ikatlo, ang batang Pilipino ay hindi kailangang bigyan ng edukasyon at suporta. Mahusay! Ikaapat, mahalaga ang paglinang ng talento at pagpapahalaga sa kultura para sa mga batang Pilipino. Tama! Ikalima, ang batang Pilipino ay handang tumulong sa gawain bahay at sa komunidad. Mahusay! Tandaan natin ang mga katangian ng makabagong bayani ay masayahin, mapagbigay, mapagkakatiwalaan, matulungin sa pamilya at komunidad, may pakiramdam ng pagkakaisa, may malasakit sa kapwa, masigasig at puno ng enerhiya, malikhain at may imahinasyon, marunong mag-explore at matuto, pinapahalagan ang kultura at edukasyon. Para naman sa ika-4 na aralin, ito ay tungkol sa pagtatanghal ng isang interpretatibong sayaw. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang nakapagtatanghal ng isang interpretatibong sayaw. Ang interpretatibong sayaw ay isang uri ng sayaw na naglalayong ihatid ang mga damdamin, ideya o kwento sa pamamagitan ng mga galaw ng katawan. Hindi ito limitado sa mga mahigpit na hakbang o mga partikular na estilo, bagkus pinapayagan nito ang mananayaw na malayang ipahayag ang kanilang sarili. Para naman sa inyong output, gumawa ng isang interpretatibong sayaw gamit ang awiting bagani.
Narito ang rubric para sa pagbibigay puntos. Sa ating mga aralin, natutunan natin ang katangian ng isang makabagong bayani. Lagi nating tandaan, hindi lahat ng bayani ay may kapa o medalya. Ang makabagong bayani ay ikaw at ako sa simpleng pagtulong, paggawa ng tama at pagmamalasakit sa kapwa. Sa bawat mabuting gawa, tayo ay nagiging bayani sa araw-araw. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Teacher Camille. Hanggang sa muli!